po si Dr. Gonzalo Banuelos Jr. Ako po ay isang radiation oncologist sa Lipa Medics Cancer Center. Ako rin po ang tumatayong direktor ng Cancer Center ng Lipa Medics. Binabati ko po ang mga tatay dahil sa buwan na to ng Hunyo, ito po ay ang Father's Day at dito rin po natin sineselebrate or inaalala ang Prostate Cancer Awareness Month sa buwan ng Hunyo. So una, ang prostate cancer, of course natatagpuan lamang yan sa kalalakihan kasi ang prostate gland is sa lalaki yun. Ito ay located sa sa likuran ng pantog at sa harapan ng ating rectum, no? So nandoon siya. Ang size ng prostate para lang siyang walnut, ganun lang siya kalaki. Binabalot niya yung urethra na nagdadaloy ng ihi mula sa ating pantog palabas sa ari ng lalaki. Karaniwan, ang prostate, lumalaki yan kapag nagkakaedad tayo. So, mga 50 years old pataas, lumalaki siya. At pag nagkaroon siya ng bukol, pag binayopsy, lumabas dun sa biopsy na isa siyang cancer, yun ang nasasabi natin na prostate cancer. Okay. Una, siguro ano natin, ang prostate cancer, common ba yan sa kalalakihan? Actually, sa both sexes, pang-5 ang prostate cancer, no, sa most common. Unang-una is both for both sexes to. Unang-una, breast, sumunod ang lung, tapos ang colorectal, tapos ang liver, and then pang-5 ang prostate. Sa kalalakihan naman, actually, pangatlo siya na most common. Ang pinaka-common sa lalaki is yung lungs, tapos colorectal, tapos prostate cancer. So hindi siya hindi common. Kumbaga common siya na nakikita natin sa mga cancer sa lalaki. Ang cause nito, walang eksaktong cause na masasabi tayo na pag may ganito magkakaroon ka ng prostate cancer. Wala siyang exact na dahilan. Pero merong mga risk factors na makikita natin para magkaroon ng prostate cancer ang kalalakihan. So, unang-una dyan is yung edad. No? Mas common ang prostate cancer sa mas matandang lalaki. Pag tumungtong tayo sa edad na 50, yan, doon natin siya nakikita. Actually, sa 10 pasyente, 6 doon ang nagkakaroon ng cancer sa prostate na ang edad ay nasa 65 pataas. No? So, habang tumatanda ang lalaki, yon nagkakaroon ng risk factor ng prostate cancer. Ang ikalawang risk factor is family history. So, kung merong mutations, yung mga genes na tinatawag na BRCA1, BRCA2, kung meron kang kapamilya, either tatay mo, kapatid mo, mga tiyo mo, nagkakaroon ng increased risk factor yon for prostate cancer. Ang lahi, no, ang race, isang risk factor din yan. So usually, mas common ang prostate cancer sa mga itim, no, yung mga African American. Tapos susunod dyan yung mga Asiano, gaya natin. And then yung mga puti, no, yung mga Caucasian. Ang diet na mataas sa red meat, pag sinabi natin red meat, yan yung baboy, baka. Kung laging ganyan ang diet mo, nagkakaroon din yan ng increase na risk factor for prostate cancer. Ang obesity, no, yung sobrang katabaan, at saka yung sedentary lifestyle, ibig sabihin hindi masyadong nag-exercise, hindi masyadong nakilos, nagpapa-increase din yan ng risk factor sa prostate cancer. Kasama na rin doon ang paninigarilyo, ang smoking. So ito yung mga usual na risk factor para magkaroon ng prostate cancer. Pero ulitin ko, walang exact cause na para magkaroon ka ng prostate cancer. Ang simptomas ng prostate cancer, nandoon yan sa related kasi siya, kung natatandaan mo kanina, sabi ko, diba, nababalot niya yung ureter natin, yung labasan ng ihi. At nasa ibabaw niya yung pantog, sa likod naman yung rectum, no, yung puwet. So, ang simptomas is nababalot doon sa area na yun. At ang usual dyan, una, nahihirapang umihi yung pasyente. So, nagkakaroon ng difficulty para mag-umpisa ng pag-ihi or starting urination. Pangalawa, mapapansin ng pasyente na yung ihi niya is parang putol-putol, no? Hindi tuloy-tuloy. At nagkakaroon din ng pagkakataon na meron yung ihi parang nagbabalisaw-saw, yung parang hindi na ilalabas lahat ng ihi.
Mapapansin din ng pasyente na madalas siyang umihi, frequency. At saka sa gabi, minsan 3, 4, 5 beses babangon yung pasyente dahil ihi siya ng ihi. Okay? Isa ring simptomas is yung pag umiihi, mahapde. No? Yung parang may burning sensation doon sa pag-ihi niya. Or minsan may makikitang dugo sa ihi o kaya sa, alam niyo yung nilalabas ng lalaki kapag ka nagsisex, yung semen, may dugo. So mga simptomas din yun na makikita. So kung mapapansin nyo, lahat ng mga simptomas na to nag-rotate dun sa pag-ihi. Bakit? Kasi pag lumaki yung prostata, nagkaroon ng bara, so anong nangyayari, yung daanan ng ihi, nahihirapang lumabas. Kasi nababalot niya yung urethra, nababalot niya yung daluyan ng ihi. So, maiipit niya yon kaya hirap umihi yung pasyente. Tapos kung may dugo, yan, isang simptomas yun kasi yung mga bukol, maaaring dumugo yun. Now, bakit nagbabalisaw-saw? Kasi hindi mo mailabas lahat ng ihi mo dahil nga may bara. So, may naiiwan na ihi doon sa pantog. Kaya mamaya, mapupuno na naman siya ng ihi, mag-iihi ka na naman na mag-iihi. Diba? So, kaya yun yung usual na complaint ng pasyente, parang kakaihi ko lang, mamaya naiihi na naman ako. Kasi hindi mo na ilalabas lahat ng ihi dahil nga may bara. Tapos mapupuno siya agad, meron ka na naman signal sa utak na iihi ka na naman. So paikot-ikot yun, ganun. Sa ibang pasyente, minsan hindi nila pinapansin yan. Ang nangyayari, ang naging simptomas niya, may masakit sa balakang niya or anywhere dun sa skeleton na sobrang sakit, yung pala kumalat na sa buto. No, so nagkaroon na ng tinatawag na bone metastasis. So meron na kaming mga nakikitang ganun na patient na imbis na yung ihi, parang hindi nila pinapansin, ang nakapagpa-trigger sa kanila para magpakonsulta is yung sobrang sakit sa buto. Kasi yung pala, matagal nang merong prostate cancer, kumalat na siya sa buto. So yun yung ang unang simptomas. So pwede rin yun na signs and symptoms, no? Yung bone pain. So, yung at risk, makikita natin, base doon sa nabanggit natin kanina ng mga risk factors, syempre, sa kalalakihan, yung habang tumatanda, no, habang nag-i-increase ka ng age, more than 50 years old, so nag-i-increase din yung risk natin for prostate cancer. So, usually, pag mga nasa 60, 65, 70, yan yung mga usual na nakikita natin. Also, kung isasama mo doon sa pagkakaroon ng edad is yung isa pang risk factor, which is yung family history. So kung merong family history ng prostate cancer or any other cancer, may increased risk din yung pasyente. Nandun din yung lahi, no? So isa sa common yan sa atin, sa mga Asyano. At kung meron ka nga yung iba pang risk factor na halimbawa sa pagkain mo, laging baboy or baka, red meat, nag-smoke ka, hindi ka nag-exercise, yun yung mga may increase na risk para magkaroon ng prostate cancer. Para ma-lower mo yung risk ng prostate cancer, syempre yung edad, wala tayong magagawa doon di ba? So, tumatanda. So, ganun talaga yun. Yung lahi, hindi mo rin naman yun mababago. Lahi natin yun, di ba? So, yung risk factor ng family history, hindi rin natin mababago yon. So, yung ibang risk factor, ang pwede nating baguhin. So, halimbawa, sa pagkain, less ng red meat. Okay? More of yung mga pagkain na pwedeng makatulong para malesen yung risk mo sa pagka-cancer. So, ano yon? Usually, these are the green leafy vegetables. So, nandyan yung mga mataas sa lycopene, no? So, mga fruits, mga tomato, mga guava, mga papaya, grapefruit, mataas yan sa lycopene. So, nakakalesen yan ng risk. Yung mga gulay na tinatawag natin ng mga nasa family ng broccoli, tsaka cauliflower, they also decrease the risk, no? Nandyan din yung mga isda, mayaman sa omega-3 fatty acid. So, nakakatulong yan. So, gaya ng mga tuna, sardinas, no, yung mga lamang dagat natin na isda, no, na maraming omega-3 fatty acid, they also lessen the risk. Mga antioxidant na berries, mga cherry, mga plum, prunes, mga grapes, no, yan, mga nakakatulong yan. So, it's mainly fruits and vegetables, healthy lifestyle, healthy diet,
lessen mo rin yung alcohol consumption, mag-vitamin D. No? So, yan yung mga pwedeng makatulong para mabawasan natin yung pwede nating bawasan na risk factor. So, less din ng red meat, walang smoking, less alcohol consumption, yan, gaya sabi ko, more fruits and vegetables. Yan, para ma-lessen yung risk. Iaano natin yan sa risk factor mo. No? So, ang recommendation ng American Neurological Association is that kung ikaw ay nasa high risk, no, ibig sabihin ng high risk is meron kang relative na first degree, so that means it's either your brother or your father is nagkaroon ng prostate cancer, so high risk ka. So usually kung ganoon, at the age of 40, dapat magpa-screening ka na. No? So ano yung screening na pwedeng gawin? Number one is yung tinatawag na DRE or Digital Rectal Exam or merong ano yan kampanya yung mga urologist yung magpadre ka, padre, no? Ang ibig sabihin ng padre, ikaw papa, magpapa-digital rectal exam. Ano yung digital rectal exam? Hindi ho siya digital na yung cellphone or what ha. Digital yung digit ng daliri natin. Digit yan Ipapasok sa loob ng puwet ng urologist, kakapain yun kung malaki ba yung prostate or may nakakapa na nabukol. Okay? So, yun yung digital rectal exam. So, consult tayo sa urologist. Tapos, pwedeng samahan yun nung tinatawag natin na, although tinanggal na kasi yung recommendation na magpa-PSA, yung prostate specific antigen. Pero if you are at high risk, combination ng DRE, tapos yung pagkuha ng PSA mo, so makikita doon kasi kung tumataas yun, na baka nagkakaroon ka na ng prostate cancer. Pagka ang recommendation nila dyan is kung ang normal kasi is 0 to 4, but ang gusto natin is nasa 2.5 and below siya. Pagka more than 2.5, then ang recommendation is magpa-check nun yearly ng PSA as part of the screening. Kung nasa ang tinatawag na, kasi high risk, tapos meron yung parang moderate risk ka. Ibig sabihin ng moderate risk, meron kang, yung lahi mo is African American, no? Tapos meron kang relative na hindi first degree na nagkaroon ng prostate cancer. So recommended at least magganoon ka, no, at 45 years old, magpa digital rectal exam ka at 45 years old. Tapos plus or minus din yung pagsama ng PSA. Okay. Kapag ka naman average risk lang, so yung common, wala kang kamag-anak na nagkaroon ng prostate cancer, hindi ka nasa African American, so Asian ka, no? Ang recommendation is at 50 years old, magpa-digital rectal exam ka. Start. Okay. Tapos pag sinama yung PSA, nakita na less than 2.5 yung PSA mo, then pwedeng every 2 years yung pagpapa-examine. Okay. So, hindi naman siya yung matagal. No? Hindi naman siya monthly. So, parang once a year lang or either once a year or every 2 years yung pagpapa-examine. So, yun yung screening para sa prostate cancer. Okay. So, isa ang prostate cancer sa mga cancer na maaaring ma-cure, no? Na maaaring gumaling yung pasyente. Of course, gaya ng ibang cancer, mas curable siya kung nakukuha mo at an early stage, no? So meron tayong stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Pag earlier stage, nasa stage 1 or stage 2 yung pasyente, so yun yung located lang yung cancer dun sa mismong prostata, hindi siya kumalat sa kulani, hindi siya kumalat sa ibang parte gaya ng buto, nasa 95% actually ang 5-year survival rate. So ibig sabihin nun, sa 100 pasyente na nag-diagnose ng prostate cancer stage 1 or 2, 95 sa kanila ang survivor after 5 years. No? So, merong konting 5 na maaaring mag-progress yung sakit. Pero, maganda yung average, di ba, na 95%. So, habang tumatagal naman, habang nag-i-increase yung stage, syempre, mas bumababa yung ating survival rate. Pero, makukonsider mo siya na curable.
Okay. Now, paano siya ginagamot? Okay. So, depende rin yan sa stage. So, nandyan yung pwedeng opera, no? Operation, tatanggalin yung prostate. So, meron yung tinatawag na radical prostatectomy or may robotics din for that. Pangalawa, kung hindi pwedeng operahan yung pasyente or ayaw magpa-opera ng pasyente, papasok kami, which is yung sa radiation therapy. Okay, so meron tayong radiation therapy para dyan, yung external radiation or tomotherapy, meron din yung brachytherapy, no, yung pinapasok kami ng mga seeds or implants dun sa loob. Kung nag-progress, no, halimbawa merong pulani or meron sa ibang parte, nandyan naman pumapasok yung chemotherapy, immunotherapy or targeted therapies. No? So, yun din, meron pa rin role yun. Tapos, meron ding radiation para dyan. Okay, so, yun yung mga treatment na pwede para sa prostate cancer. At usually yan, pag na-diagnose, kukonsulta tayo sa uro, kukonsulta sa radiation onco, magmumultidisciplinary case discussion kami kung ano yung pinakamaganda para sa pasyente. Okay. Una, huwag matakot. No? Kasi yun ang usual natin natatakot tayo magpatingin hanggang mamaya malala na siya. So tandaan natin, pag na-diagnose ng mas maaga, mas may chance tayo na mag-survive. Okay? Mas lesser din yung cost pagdating sa gamutan kasi hindi mo kailangan yung lahat ng klase ng treatment So, mas malilesen kapag naaagapan natin siya. Yung digital rectal exam, very hindi mahal, no? Magpa-digital rectal exam. So, konsulta lang yan sa doktor. May papasok yung daliri dun sa puwet para ma-screen, no? So, kailan natin uumpisahan yon? So, depende, sabi ko kanina, dun sa risk mo. Kung high risk ka, kung moderate, kung average risk. So, nasa 40, 45, or 50 years old, no? At hindi naman sa common, hindi naman siya yung lagi-laging gagawin, no? So, kung nasa high risk lang, yearly, pero kung nasa average risk sa karamihan ng tao, karamihan ng lalaki, edi kahit every 2 years lang yun. Okay? So, magpa-examine kayo kung may nararamdaman na hirap sa pag-ihi. Now, isang message lang din, hindi naman po, baka matakot na tayo lahat no? Hindi lahat ng nahihirapang umihi, prostate cancer kaagad, ha? So, mas marami po yung normal kasi sa ating mga lalaki na habang nagkakaedad tayo, yung prostata natin lumalaki. No? Yung tinatawag na benign prostatic hypertrophy. So pagka ganun, usually either kinakayod lang yan or gamot. Pero paano natin malaman? Magpakonsulta tayo as soon as meron tayong mga nararamdaman na simptomas na nabanggit natin kanina. So wag po tayong matakot. No? Nandito yung mga doktor para tulungan kayo. Okay? Okay. So, again, binabati ko po ang mga tatay, lolo, ng Happy Father's Day. So, ang buwan ng Hunyo is celebrate natin ng Father's Day at ito rin po yung Prostate Cancer Awareness Month. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari pong magpakonsulta sa amin sa Lipa Medics Cancer Center. So, ito po ay natatagpuan dito sa Lipa Medics Hospital. Bukas po kami ng Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Okay, so meron po tayong mga grupo ng doktor dito, mga radiation oncologist, mga medical oncologist, meron din pong mga sirohano na kung meron kayong mga katanungan tungkol sa at pakukonsulta tungkol sa mga cancer o sa mga bukol. So, maaari po namin kayong matulungan.